Si Jen Rocco, kasambahay po siya, Idol Rafi, at 39 years old po. At Idol, nirereklamo niya ang tatay ng kanyang anak dahil daw po sa hindi pagbibigay ng tamang sustento at ang buong akala niya, Idol Rafi, ay ipinagpalit siya sa babae, pero sa kasamaang pala daw po ay ipinagpalit daw po siya sa isang Becky, Idol Rafi. Okay. Kasal ba sila? Hindi. Hindi po, Idol Rafi. Okay. At meron silang anak. Meron po, Idol Rafi. At itong si lalaki, hindi nagsusuporta. May trabaho si lalaki. Ang trabaho po ni lalaki ay isa pong gondola operator po, Idol. Good. At least may trabaho. Ang nangyari, nagkipagrelasyon pa sa Becky. Yun po Yung ang... pagkipagrelasyon sa Becky, wala atang kaso yan. Ilang beses na natin natalakay yan at nakausap natin si Attorney Karen. Maliban na lang kung kasal sila. Pero pwede pa rin siguro sa bawsi kasi nga psychological ang issue dito na hindi sinusuporta ng bata. Nagkakaproblema ito ngayon si Ma'am Jen. Pero meron atang catch. Sabi mo ko na yung catch. Okay, as per our investigation po ng ating team, ang nag-aalaga po sa anak ay ang kapatid po ni Gilbert, yun nga po yung tatay, na tatay po ng bata, at ayon po dito ay nagbibigay naman daw po ito ng sustento, 1,500 a week. So ibig sabihin, wala naman talaga sa kustodiya ni Ma'am Jen yung baby bagkus yun ay nasa kustodiya ngayon ng kapatid ng boyfriend. Tama po. Okay? Bakit siya humingi ng suporta kung hindi naman pala siya nag-aalaga, so libre naman pala siya. Wala siyang gastos. Tama? Tama po. Ma'am, paano namin kayo matulungan? Kung gayon pala yung inyo pong baby ay wala naman pala sa pangalaga nyo, bagkus ito yung nasa pangalaga ng kapatid ng inyong boyfriend. So wala kayong ginagastos ni Sing Conduling dahil nandun sa kapatid ng boyfriend. Siya, nagbibigay po ako. Ang gusto ko lang pong mangyari, magkaroon po kami ng kasunduan na talagang alam ko na nagpapadala siya. Pagtatakpan yung kasi kapatid niya po yun. Ilang taon po yung bata, ma'am? 3 years old po. Bakit wala po sa inyo? Di ba dapat sa inyo yan, lalo pat hindi naman kayo kasal at below 7, dapat nasa inyo yung sole custody niyan. Bakit nandun kay Aiza yung baby at wala po sa inyo? Sir, nasa akin po talaga yung anak ko nung February, kinuha ko siya. Kasi dito po siya, ma'am, dito siya, sir, nag-birthday sa boss ko. Nagkataon po na nagkaroon ng problema. Tapos yung boss ko din po, nag-positive. Kailangan po siyang ibalik ko sa Kamasi. Bakit doon sa kapatid? Hindi po sa nanay niyo? Wala ho ba kayong nanay? Tatay? Wala na po. Naalagaan naman po ng mabuti ni Aiza, kaya lang hindi nagbibigay ng sapat na suporta itong si Gilbert. Kayo po nagbibigay din? Nagbibigay ako, Doon sir. sa baby. Bumibili ako ng gamit niya. Tapos pinupuntahan ko siya, dinadalaw ko siya. Sir Gilbert, opo, yung baby po ay nasa kay Aiza sa kapatid po ninyo. Kayo daw po hindi nagbibigay ng suporta para mapaayos yung kalagayan ni baby para sa kanyang mga pangailangan, sir? Sir, hindi po rin totoo kasi tagal ko sa ilang taon ko na rito na malayo sa Manila, sir. Never ako nag-lock na padala sa anak ko. So nagpapadala po kayo? Meron po kayong mga resibo na magpapatunay na kayo po ay nagpapadala? Regular? Opo, sir, yung simula nung bago nag-lockdown nung baby ko yung anak ko, meron ako resibo, sir. Okay. So kompleto po kayo na sa resibo na nagpapadala po kayo continuously simula po nung lockdown hanggang ngayon. Magkano po pinapadala nyo? Opo, sir. Papadala po ako, 1,500, minsan 2,000. Sherry, Idol? meron bang resibo si Sir Gilbert mapatunay na doon sa sinasabi niya? Meron po, Idol Rafi, 1,500 at 2,000. Meron din pong 4,000, 2,000. Ayan Alright. po, Idol. Okay. So meron. Ito'y taliwas sa sinasabi ni Jen na wala. Okay, sige. Nalaman din po, Idol, na ating researcher na si Jen po na kasambahay ay nagnakaw daw po ng alahas ng kanyang amo. Makakausap din po via video call po yung ating amo na si Ma'am Sandra at Idol. Okay. So yan po siguro ang Sinet. dahilan kung bakit namimilit itong si Jen ng pera mula kay Gilbert para pambayad doon sa naisanla niyang alahas ng kanyang amo. Ma'am Sandra, Sandra. magandang hapon. Magandang Ma'am hapon Sandra. po, Sir Tulfo. So totoo ba si Jen po, ginalaw po, pinakialaman yung alahas po ninyo at binenta o sinanla? Opo, totoo po yun, Sir Tulfo. Naamin niya po naman po ngayon na nagnakaw po siya. And sa akin naman, Sir Tulfo, nagkakamali po tayo. Siguro sa gipit na rin po niya sa pera, nagawa niya yun. So, bilang
Tao lang, Sir Tulfo. Napakabait niyo po, Ma'am Sandra. Magkano po yung pagsanla niyo sa alahas po ninyo, ma'am? Tatlo po yun, Sir Tulfo. May 8,000, may 7, at saka 8,000 din po. So, ibig sabihin, hindi lang not once, not twice, but 3 times. Yes, you can say that, Sir Tulfo. Not only Oh, one, but one. ma'am, kayong pinakamabait na amo, sana all. Anyway, ma'am, saan doon niya ginamit yung pera nung kayo po magtanong sa kanya? Saan niya ginamit? Actually, Sir Tulfo, 878. kasi nag-birthday po silang mag-ina. So, most probably, napunta din po doon. Tapos sa mga... Kasi, Sir Tulfo, during that time, nasa amin na po yung bata. We allow her Okay. to take her kid with us, to stay with us, kasi nga, baby pa, underage pa. And I believe na ang dapat, ang anak, nasa nanay. Tama. Everything was Yan po yung sinabi kanina. Sir Tulfo. In fairness naman po, we allow her to have time with her son, na we give her the privilege naman to magpahinga sila, magbanding. Everything was fine until yung nangyari nga po na ito yung dinakawan ako, kaming magpapamilya. So, in other words, yung po mga perang ipinansanla po sa mga alahas ninyo, ginamit din po panggasto sa pang-celebration, paghanda Opo. sa kung ano man yun para sa bata. In At fairness. saka sa needs naman ng anak niya po. In fairness naman po, Sir Tulfo, nakita ko din naman po yung niya sa bata, sa gata, sa diapers, as inuuna naman po niya. Kahit gano'n na lang niya ginawa ni Jen, inubos naman po niya sa anak niya. Doon po Okay. sinakita ko, Sir Tulfo, ha? Ma'am. Other than that, hindi ko na po alam. Napakabait niyo po. Kasi kung ibang amo po yan sa aming karanasan, nakakulong na po yan ngayon si Jen. Opo. Kayo po, sa halip na Opo. ipakulong, kinaawaan niyo po at nagsimpatize pa kayo sa kanyang kalagayan at tungkol sa kanyang baby. So napakabuti niyo pong amo. Sabi ko kanina, sana all. Lahat ng amo, very understanding katulad Thank you po, Sir Tulfo. Di ba, ma'am? Sir Tulfo, alam ko naman kasi po ang walang-wala. Kaya, Pero ma'am, pwede naman siya humingi dahil alam ko mabait kayo kung siya yun humirit nga lang halimbawa, po, nag-cash advance. Ang sinasabi namin, kung sa pangangailangan po ng bata, hindi po namin yan dinideprive. We provided na sa mga diapers, sa mga pagkain, sa mga gatas, sa pangangailangan po ng bata, tinutulungan po namin si Jen. Yun nga rin po, Okay. I was very disappointed nga lang sa kanya, but why she have to do that? Pwede naman silang makipag-usap sa inyo at sasabihin mag-cash advance dahil kailangan ng baby. At alam ko po, pag bibigyan nyo, hindi yung gagalawin niya yung hindi sa kanya. At Opo. not once but 3 times. Yun po yung Yun nga lang matindi po rito. ang masakit para sa amin. Pero in spite of Okay. everything naman, Sir Tulfo, she made amends naman po. For now, I hope tuloy-tuloy. Yun lang sinasabi ko sa kanya, Jen, magpakabait ka na, magbago ka na, may mga tao pang nag-care for you. At tulad namin, na kahit ginawa mo sa kami ng masama, hindi namin pinalik ng masama rin. So yung mga pera po, galing po sa pinagsanlaan ng inyong alahas. At lahat ba yun ginamit sa baby o si Ma'am Jen ba may bisyo? Meron ba to ibang boyfriend na binibigay niya yung pera niya sa kanyang boyfriend? Wala po. Ma'am. Tural lang sa mga babae ang bisyo, yung mga damit, yung mga yun lang po. So ano po ngayon ang estado po ni Ma'am Jen? Diyan po sa inyong So ngayon po, bahay, ang Ma'am sabi Sandra. po sa amin, Sir Tulfo, yung sweldo niya po, yun na po yung pinambabayad niya dun sa mga naisanla niya. Fair lang kaysa makulong siya. Yes. Tama lang po yun. Okay, kaya pala humingi siya ng pera pa more sa kanyang boyfriend kasi nga pala yung sweldo niya maliit na lamang dahil binabawas doon sa ninakaw niyang mga alakas which is tama lang. Dapat bayaran talaga dapat yun kaysa makulong siya. Ma'am, meron po akong naisip. Alamin ko sana kung magkano pa po yung balanse niya kasi sabi niyo yung perang kinuha niya although masama talaga magnakaw at total napunta naman pala sa baby. Kung magkano po yung babayaran ko na lang po nang sa gayon buo na naman yung kanyang sweldo. And then pangangaralan ko po siya. And then pangalawa, siguro po yung baby kailangan mapunta na po talaga kay Ma'am Jen at wag na po doon kay Aiza para mamonitor niya talaga yung takbo ng pamumuhay ng kanyang baby. You agree po, Ma'am Sandra? Is that okay? Opo. Magkano po yung balanse, Ma'am Sandra? Para Maraming i-pay off ko na lang po. salamat po kung ganun po yung mangyayari. Yung balanse niya po is nakapagbayad na po siya ng 4K
yung first payment niya last month. Kasi we found out around October yon. Yung cash po is more than 23,000 if I'm not mistaken. Tapos yung alahas 23. po is around roughly 26. 36 po lahat-lahat. Oo, pero hindi pa pasok po yung interest. Alam niyo naman, sir, may mga interest sa mga sandaan. So, i-compute po muna namin, Sir Tulfo. Roughly lang Okay, po sige po. sabi ko amount. Sige. Sherry, Idol. anong sabi ng mga netizen? Doon sa suggestion ko na ipipay off ko yung utang and then pangangaralan at yung baby ay mapupunta lang kay Jen. Anong reaksyon ng mga netizen tungkol dyan? Do they agree or they said no? Umaalma Returning po it ang down. netizens, Idol Rafi, umaalma po. Halos lahat ayaw. po ng comments, Idol Rafi, umaalma po sila. Opo. Ayaw ng mga netizen. Opo. Hindi daw po tayo sure, Idol, na mapupunta po talaga kay baby. Yun po yung sinasabi ng mga netizens po. Ang sinasabi ko, yung pera na utang niya kay amo, ipipay off natin 36,000. Kaya lang, ang iniisip ko rin, para kinukonsider natin yung pagnanakaw. Opo. On the other hand, titingnan ko kung ano yung reaksyon ng mga netizens. Di ba? Opo. So anong palagay nila? Doon Opo. suggestion ko. Otherwise, kapag halimbawa yung netizens ay hati, then what we'll do is we'll call the DSWD and then let the DSWD do an assessment kung ano na dapat para sa bata. And then nandiyan naman yung gobyerno, may budget naman gobyerno para tumulong sa ganitong klase mga sitwasyon. Intende, Sherry? Opo, Idol. Am I making sense, Sherry? Yes po. Ma'am Jen, tama ba yung sinabi lahat ni Ma'am Sandra? Lahat ng mga sinabi ni Sandra, tama ba? Opo. Hindi po maganda yon na kayo po ay magnanakaw ng alam alas ng amo nyo ko para po, sa alam ko pangalang po yun. baby nyo. Ang bait-bait ng amo nyo, pwede nyo naman po kausapin, magbalik kayo at I'm sure pababalikin Opo. kayo sa takbo na pag-uusap namin ni Ma'am Sandra, napakabait niya sa tingin ko. Opo. Di ba? Lahat po sila. Okay. Sherry, Idol. so tawagan natin yung DSWD, gawa Yes ng po. assessment Opo. kung ano nararapat para doon sa bata. Kasi pangit naman na later on, magnanako ito si Ma'am Jen. Sana wag na para sa kanyang baby dahil pabaya itong si Gilbert. So, tawag tayo ng DSWD and then kung kinakailangan kasuhan si Gilbert kung pabaya siya. Pero I doubt it kasi si Gilbert nagpakita ng mga dokumento. So, those things dapat pinagsasama-sama nyo 2 by 2. Dapat nalaman nyo na agad yung kaso beforehand. Go ahead, kausapin natin yung DSWD tungkol dyan. Alright, Opo. off-air. Yes po. Tawag kayo sa DSWD. At kung ano may tutulong natin para sa baby, yung pera pupunta kay baby, hindi pupunta kay mami. So ibig sabihin, pag sinabi ng DSWD, dito muna sa amin, kami mag-aalaga niyan habang ginagawa ng assessment, then papadala tayo ng pera sa DSWD para dun sa baby at hindi hawakan ni mami. Gets? Po. Well, ayaw ata ng mga netizen, yung ganong klase sistema, maski ako sa umpisa pa lang, parang hindi maganda Opo. na ipipay off natin yung ninakaw niya. So parang kinukonsinti natin in a way yung Opo. ginawa niyang pagnanakaw. Ang sabi So, po, Idol, no, ng netizens, iba daw po ang karakas ng mga magnanakaw. Idol, mahirap po pagkatiwalaan ng mga magnanakaw at hindi daw po tayo sure kung saan ginamit yung mga ninakaw galing po kay Luna Perez, Idol Rafi. So lahat po, Okay. halos lahat ng netizens natin, Idol, wag daw pong itolerate yung ugali po Correct. na ganito, Idol Rafi. Yun po ang sabi po ng ating netizens ngayon. Bumase ako doon sa mga sinabi ni Ma'am Sandra, yung amo, na yung mga pera daw, lahat naman daw napunta doon para sa baby at sa mga damit. So kumbaga, kapit sa patalim. Pero hindi naman kapit sa patalim dahil yung damit, hindi naman necessity yan. Yung food siguro, yung gatas, necessity. Pero damit, I don't think so. Celebration, I don't think so. So doon, medyo down siya. DSWD lang siya rin. Apo, I-refer noted yan. po. Okay, and then babakapan natin yung DSWD kung ano yung para sa bata. And then kung kinakailangan demanda itong si Gilbert, then pa-review natin kay Attorney Garrett at kay Attorney Sam kung kailangan ng sampa ng kaso si Gilbert dahil sa kanyang pagiging pabaya na tatay. Pero sabi lang po ako ng totoo. Yung iba po, hindi ko po ako nare-retrieve, pero marami pa rin po akong alasa nawawala. Ang sabi ko naman, mahirap naman marami. po pagbintang na hindi natin nakikita, pero marami po talagang nawala sa akin. Nako po, akala ko 3 lang. So meron pa yung mga iba na unaccounted for na baka siya rin po nagnakaw. Kaya lang, sabi nyo, mahirap na muna magbintang hanggat walang ebidensya. Baka nga kinuha na po yun, ma'am. Baka pinitik na niya. Well, nakay-gen na rin po yung siya po ay nagsasabi na totoo. Ang ano ko lang, Sir Okay. Tulfo, yung mga evidences lang na meron po ako, yun lang po yung, na pwede kong i-assure naman na as evidence. Sige po.
Sige po. So ma'am, i-refer po namin sa DSWD po yung kaso para gawan po ng assessment at kung ano po may tulong namin after decision ng gagawin ng DSWD, then we'll come in. For the meantime, hindi po muna kami tutulong dito kay Jen. Jen? I'm sorry. Nung sinabi po ng inyo pong Ma'am Sandra na hindi lang 3, baka marami pa kasi marami pa mga nawawala na hindi niya ma-account. Kung nasaan, lalong nadismaya ako at ayoko na talaga. So, DSWD na lang po, Ma'am Jen. Kayo po ay i-assess. Okay? That's what we need to do, Sherry. Apo. Alright? Sir Gilbert. Hello, sir. Paano po na pong nasabi na yung sustento, naging pabaya ako, sir? Never ako naging pabaya sa anak ko. Legit ang tan ako. Pero sabi po ni Ma'am Sandra, yung amo, hindi mo man lang daw makuwang dalawin yung baby nung nandoon pa sa pamamahay ni Ma'am Sandra, pangalaga, sa bahay ni Ma'am Nandun Sandra. pa ako ng lockdown. Pag uwi ko ng Cagayan, kailangan na nakabaksin ka. Wala ko po ang vaccine minsan. Ngayon lang po ako nakapagda-vaccine. Ngayong January, uwi po ako ngayon. Kasi Bigyan po ako nakulong dahil sa ginawa ng naunang pagnanakaw kayo na yung amo, sir. Nagnakaw yan. Legit ng daan, hindi dito yung lahat ng alaga ng ginakaw niya. Dinamil ako ng amo niya na wala akong kalat-alab. Okay, Pero yung amo sige. na po kasi yung dati, nagnakaw po siya ng mga alahas doon. Worth mahigit 100,000 po, sir. Ibig sabihin sa unang amo, nagnakaw na siya. Dito sa pangalawang amo, nagnakaw ulit. Oo, sir. Tinamaan ng kidlat. Hindi na natin tulungan. Na wala akong kalam-alam, sir. Okay. Sige po. Salamat ka, Ma'am Jen, at hindi ka nakakulong kasi kung ibang amo yan, nasa kalaboso ka na. At hindi lang pala unang amo sa amo mo ngayon, nagnakaw ka sa nakaraamong amo, nagnakaw ka rin. So, ibig sabihin, certified na magnanakaw ka. So, hindi ka namin tutulungan. Pasensya na po, Ma'am Jen. Hindi ako tutulong sa magnanakaw. Kanina kasi, akala ko kapit sa patalim para sa baby. Sabi kasi nung amo. Pero, nung binanggit pati damit, hindi na necessity yun. Buti sana kung gatos. At saka isa pa, pwede ka naman humingi sa iyong amo. Talagang nasa dugo mo na, ma'am, yung magnakaw. Siguro kailangan ka ma-rehabilitate. Di ba? Ang tawag po dyan, ma'am, klepto. So, kailangan siguro ma-address yan. Yan siguro maitutulong namin para sa inyong baby, para later on magkaroon ka ng karapatan sa iyong baby dahil kayo po ay klepto. So, yan, Sherry, i-refer natin kay Dr. Camille kung paano natin magamot yan. May sakit yan, si Jen. Alang-alang sa kanyang baby. And then, yung DSWD, konsultahin natin tungkol dyan. Okay?